Baby Patrol Weekend! Magandang gabi, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipinas. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Matapos sumalpok ang kanilang kotse sa poste sa loob ng Ayala Alabang Subdivision sa Muntinlupa City. Sa investigasyon, naganap ang aksidente na madaling araw. Inabagtas sa mga biktima ang Acacia Lane nang biglang sumalpok ang kanilang kotse sa Giho Street. Sa tindi ng pagkabangga, tumila po ng mga biktima. Seven arrivals sa Giho Hospital ang tatlo. Habang mamatay naman matapos ang isang oras sa biktima. Sa Quezon City, 8 ang sugatan matapos magbarambola ang tatlong sasakyan. Kapag naman ang East Avenue kanina madaling araw. Sa CCTV, ang bus, bilang ng bus. Kaya pinapataka sa isang AUP. Pero gate ng driver ng bus na si Antonio Belloro, utang na kapangan ng truck ng AUP. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa insidente. Sa Edward Occidental, kanilang sugatan ang mahulog ang isang bus sa bangin sa Don San Patong Benedicto. Kabilang sa nasugatan ang driver ng bus at ang itong 19 na kabataan mula sa Don Bosco Youth Center. Ayon sa driver ng bus na si Francis Muguesa, iniwasan niya ang isang truck nang biglang nawala ng preno ang bus. Humingi naman ang dispensa si Ledesma sa mga nasugatan. Papunta sana ng youth camp at hospital. Dalawang patay sa tatlong magkakaliwalay na insidente ng krimen sa Quezon City at Caloocan kaninang madaling araw. Nagpapatrol, Bettina Magsaysay. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa ulo ng lalaking riding in tandem sa bahagi ng Greater Lagos, Quezon City. Nagtamo rin ang multiple stab wounds sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima kilalang si Jomar Latang. May dalawang motor daw ang namatay dyan. Sa Project 7 Quezon City, duguan si Juan Paulo Arizala matapos itulak mula sa isang bus kanina. Nang malaglag ang biktima sa bus, sinundan ito ng mga sospek at saka pinagtulungan. Natapos ilang truck para tulanin sa tabi ng biktima. Mag-isang sinabit ng mga sospek. Tinulak ko siya, ma'am, sa may bus. Inulak po siya. Brain dead na ngayon ang biktima na nasa East Avenue Medical Center. Sa Caloocan, tumambad sa mga otoridad ang isang kahon ng airport na may lamang isang dugoang bangkay ng lalaki. Ayon sa mga nakakitang bata, inalog nila ang kahon, pero may biglang tumulong dugo kaya tumawag sila ng pulis. Wala namang nakuhang ID sa biktima. Bettina Magsaysay, Patrol ng Pilipino. Sa harap ang sinasang protesta ng religious group na kumukondena si Lady Gaga. Nagpapatrol, Abner Mercado. Hindi pinaporma. Miyembro na rin. Lady Gaga, sa kanto pa lang, papasok sa pinigilan na sila ng mga pulis. Kaya nagkalugmok nila ng pamphlets ang ilang kasapi ng group. Bago maharang, nagmarcha sa oras ng iba. Ang paninindigan nilang harangin sa Lady Gaga. Yung isang kanta, yung Born is also telling you can do anything you want. Anyway, you're born this way. I mean, if you have a good life, you don't have to follow the law. It's not only immoral, but all is a blasphemy, no? It's now the Lord Jesus Christ, our God, that is being maligned here, no? Yung mga kabataan ito, siya ang pop star. Kanya. Namin yung message niya. Sa concert ni Lady Gaga sa Lunes. Ako ng Kapit na mga motorista at super. Ang pusiyo. Magandang balita po. Magpapatupad ng route ng petrolyo. Simula alas 6 sa umaga bukas. Litro, ibabawas sa diesel. Ang ibabawas at gasoline sada. Bupa kayo ng school supplies na ito. Mas maiging alam kung ang mga produkto ay merong nakalalasong kemikal.
Siyempre, yung mga school supply items sa mga ang nakitaan na nakalalasong elementong lead ng grupong Eco-Waste Coalition. Kabilang dito ang mga makukulay na bag, pencil case, raincoat, at sapatos. Pati ang water jug na ito, napakataas daw ng lead content. I-recognize na ang ordinaryong nanay na o consumer